Magandang araw sa'yo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang bawat kasama mo sa team, iba-iba yung direksyon, kahit na iisa lang naman yung goal ninyo? Nakaka-frustrate yun, di ba? Kasi yung halaga nung hindi pagkakaunawaan, hindi lang oras yung nasasayang pati tiwala, pati enerhiya, di ba? Oo, totoo yan. Malaking bagay talaga yung alignment. Ngayon, meron kang mga source material na nagsuggest ng dalawang parang tools para dito. Yung tinatawag na Vision and Strategy Paper or VSP at saka yung Memo of Understanding, yung MOU. So, himay-himayin natin ito hindi lang bilang, alam mo, papel lang, pero bilang paraan para makagawa ng mas matibay na pundasyon. Yung klaro, yung may pagkakaisa sa team mo. At ang interesting pa nga, dun sa mga materialis mo, kinukumpara ito sa konsepto ng covenant. Yung parang kasunduan sa kontekstong biblikal. Medyo malalim, no? Ang sinasabi doon, parang kahit daw ang Diyos, kumikilos ng may kasunduan. May linaw, may pananaw, pati responsibilidad. So, hindi lang siya about relihiyon, kundi parang may pattern doon para sa matibay na kolaborasyon. Interesante yun So, bale, ang mission natin ngayon, intindihin natin kung paano nga ba itong VSP at MOU na ito, base sa nabasa mo, paano sila nakakatulong para maiwasan yung gulo, yung chaos ng di pagkakaintindihan, at para makalikha nung tinatawag nilang buhay na kasunduan o living covenant na magpapatibay daw sa team. Sige, simulan nating himayin yan. Unahin natin siguro yung VSP. Ano ba talaga ito? Paano siya naiiba? Okay, sige. Yung Vision and Strategy Paper, VSP, inilalarawan siya dun sa source mo. Parang blueprint talaga ng team. Siya yung sumasagot nung saan ba talaga tayo pupunta? Yun yung vision. Tapos, kasama din yung bakit ba to mahalaga? Ito yung mission nyo, yung mga core values nyo, at syempre, yung ano yung mga pangunahing hakbang para marating natin yun? Yung mga key strategies. Baka kasama na rin pati yung mga measurable goals para sa, alam mo na, specific na panahon. Okay. So, hindi lang siya yung parang inspirational quote lang sa pader, may laman talaga siyang direksyon, pati mga hakbang. Parang binibigyan kayo ng mapa at kompas ganon, para alam ng lahat kung saan yung North Star nyo. Pero sakto, parang ganun nga. At dito pumapasok yung connection dun sa covenant na sinasabi. Kasi ang VSP, sa pagbibigay niya ng malinaw na direksyon at layunin, parang nagtatakda kayo ng pangako. Isang pangako sa isang shared future. Para maiwasan yung, alam mo yun, kanya-kanyang interpretasyon lang ng success. May isang malinaw na picture kayong lahat na tinitingnan, yung ang importante. Okay, gets ko. Malinaw yung VSP bilang yung saan at bakit. Ngayong alam na natin yung pupuntahan, paano naman tayo magtutulungan para makarating doon? Ito na ba yung MOU? Tama ka, oo. Kung BSP ang destinasyon, yung Memorandum of Understanding o MOU naman, parang siya yung mga rules of the road. Kumbaga, dito na dinidetalye yung paano tayo magtutulungan. Mas specific na siya. Nakalagay dito, sino ba responsable para sa anong task? Yan yung roles and responsibilities. Paano ba tayo mag-uusap-usap? Yung communication protocols. Paano tayo gagawa ng desisyon bilang grupo? Decision-making processes. At baka pati na rin kung paano aayusin pag may hindi pagkakasundo. Yung conflict resolution mechanisms. So ito pala yung nagbibigay ng practical na structure sa teamwork. Hindi lang yung, okay team tayo, pero may napagkasunduan pala tayong paraan kung paano gagawin yung trabaho. O yun nga. At dito, mas lalong lumilinaw yung prinsipyo ng covenant. Kasi ang MOU, parang paglalatag yan ng mutual accountability. Malinaw kung anong inaasahan sa bawat isa. Para walang, uy, akala ko kasi ikaw gagawa niyan. Gets mo? Ito yung parang sinasabi sa Matthew 5:37 na, let your yes be yes and your no be no. Pag may MOU, mas klaro yung mga oo at hindi ng bawat isa pagdating sa commitments nila, sa paraan ng pag-interact. Teka, nabanggit mo kanina yung comparison dun sa source mo, yung Tabernacle and Tower of Babel. Paano yun kumukonekta dito? Oo. Yung punto doon, ayon sa source mo hindi lang daw yung resulta yung tinitingnan, kundi yung proseso.
Sa paggawa daw nung tabernacle, may detalyadong divine instruction Malinaw yung vision, materyales, mga hakbang, may kasunduan sa plano. Sa Tower of Babel naman, may ambisyon oo, pero kulang sa malinaw at nakakaisang pundasyon at direksyon na galing sa sabihing nating banal na gabay. So ang nangyari, kalituan, tapos pagkakawatak-watak. Ang VSP at MOU daw parang sila yung nagsisilbing divine instructions o malinaw na gabay para sa team, para maiwasan yung parang gulo ng Babel. Malinaw. At yung konsepto naman ng Living Covenant, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi ito yung dokumento na ginawa nyo tapos, okay, tapos na, ilagay na lang sa drawer. Hindi ganon. Ang VSP at MOU daw, dapat buhay. Sila ay kailangan regular na binabalikan, titingnan kung akma pa ba. Ina-update kung kailangan. At sa maglabne, ginagamit talaga. Basehan siya sa mga desisyon at interaction niya araw-araw. Hindi siya static, dapat dynamic. So, okay, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang VSP at MOU, hindi lang sila mga papel na pinipirmahan at tinatabi. Sila ay parang modernong pagpapahayag nung sinaunang prinsipyo, yung kahalagahan ng malinaw na kasunduan. Yung VSP, siya yung nagbibigay linaw sa saan tayo pupunta at bakit. Yung vision, mission, values nyo. Yung MOU naman, siya yung nagdedetalye ng paano tayo magtutulungan. Roles, responsibilities, communication, decision-making. Napagkasunduan, hindi yan nagpapabagal, actually kabaliktaran. Ito'y nagpapatibay ng tiwala, nagbibigay daan sa mas mabilis, mas epektibong pagkilos. Ito raw yung antidote sa kaguluhan. Isipin mo na lang yung pagkakaiba ng resulta sa pagbuo ng tabernacle na may clarity kumpara dun sa Tore ng Babel, na may ambisyon pero walang malinaw na pundasyon. Tama. Sabi nga sa Habakuk 2:2, di ba? Isulat mo ang pangitiin, gawing mong malinaw upang makatakbo ang bumabasa nito. Ang VSP at MOU parang sila yung nagsisilbing sulatan na yun para sa team mo. Hindi siya dagdag na bureaucracy, kundi pagbuo ng tinatawag nilang parang sagradong arkitektura para sa pagtutulungan ninyo. Oo, at iiwan namin sa iyo itong tanong na ito. Ano kayang mga hindi nasasabi o hindi malinaw na napagkakasunduan na expectations ang maaaring pumipigil ngayon sa potensyal ng mga kasama mo? Sa team nyo, paano kaya kung yung paglalaan ng oras para buuin yung inyong sariling malinaw na kasunduan, VSP man yan, MOU o iba pang forma, paano kung yun pala yung susi para mas lumago pa kayo, mas magtagumpay bilang isang buong team? Pag-isipan mo.